Samahan kami sa aming unang paglalakbay sa Norway, kung saan bumisita kami sa abandonadong White House na dating tirahan ng pamilyang Sandvig. Matagal nang itinuturing ng pamilya ang lugar at bahay na ito bilang kanilang santuwaryo. Ang kanilang malalim na ugnayan sa industriya ng pagtutroso ay makikita sa pagmamay-ari nila ng isang maliit na kumpanya na itinatag halos isang siglo na ang nakalipas. Si Peter ang huling tagapagmana ng negosyo ng pamilya na minana niya mula sa kanyang ama at mga ninuno. Ibinuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa dito hanggang sa dumating ang trahedya nang biglang pumanaw ang kanyang asawa, si Annie. Dahil dito, nagbago ng malaki ang buhay ni Peter. Ibinenta niya ang kanyang kumpanya at nagpasya siyang sulitin ang kanyang buhay sa pagtupad ng kanyang pangarap na maglakbay sa mga kamanghamanghang tanawin ng Norway. Samantala si Ayla, anak ni Peter at tagapagmana ng bahay, ay ayaw tumira o ibenta ito. Dahil nasa kanyang mga kamay na ang kinabukasan ng bahay, pinili niyang pabayaan ito sa loob ng 15 taon. Alamin natin ang buhay ng mga taong minsang nanirahan sa pinakaliblib na sulok ng mundo. Maligayang pagbabalik sa lahat sa Bros of Decay. Ako si Leslie, gaya ng dati, nasa likod ng kamera, Ginoong Danny. Kamusta sa inyong lahat? At sa kauna-unahang pagkakataon, magdadala kami sa inyo ng isang episode mula sa bansang Norway. Sobrang excited ako na mag-shoot dito sa bansang ito sa unang pagkakataon dahil talagang espesyal ang bansang ito. Oo, at may inihanda rin kaming espesyal na bahay para sa inyong lahat. Bahay ito ng pamilya Sandvik na matagal nang naninirahan dito. Ito ay isang tipikal at tradisyonal na bahay sa Norwega. Bro, excited akong ipakita sa lahat ang lugar na to. Maganda ito mula sa labas. Oo, gusto ko ang mga kulay ng mga bahay dito. Ito ang dalawang karaniwang kulay sa Nordic na bansa, dilaw at pula. Oh, gusto ko itong mapusyaw na dilaw. Mapusyaw na dilaw ang tawag mo dito. Oo, colorblind. Hindi siya matingkad na dilaw, parang mapusyaw o pastel na dilaw. Oo, gusto ko talaga. Lumapit ka pa sa bahay, tingnan natin. Gusto ko rin yung mga bintanang gawa sa kahoy. May mga bahay ibon din kami sa taas, gaya ng nakikita mo. Oo nga. Talagang maganda. Ang gusto ko sa mga bahay ng Nordic ay may insulation ng hangin sa pagitan, kaya may 2 patong ng bintana sa labas. Halos sira na ito. Iniwan na ito ng mahigit 10 taon na. Mga 12 taon na siguro. Sige, dadalhin kita sa harap ng bahay. Pwede kang pumunta doon. Mag-ingat ka. Masukal na ang likod bahay. At isa rin itong napakagandang bahagi ng bahay. Itong parang front porch na may salamin sa paligid. Talagang nag-e-enjoy ako rito. Wow! At dito rin tayo pwedeng pumasok sa bahay. Halos nagyayelo na. Danny, mas mababa pa sa 0, negative na. Sige, pasok na tayo sa loob. Maligayang pagdating kaibigan ko. Salamat at pumasok ka sa bahay. Maganda talaga ang pasukan ng bahay na ito. Talagang maganda, napakaganda. Pwede ko bang gawin yan? Sige. Oo, syempre, para ipakita ang mga kurtina dito. At ito ba ay para mapanatiling mainit ang bahay? Para itong lugar na ito ay parang pagitan sa mismong bahay. Hindi ako sigurado, pero para hindi agad makapasok ang malamig na hangin sa bahay. Wala akong ideya. Tingnan mo ito. Itong nakikita natin dito sa hallway, parang isang likhang sining na ginawa ng isang tao sa bahay. Siguradong gawa kamay ito, gaya ng nakikita mo. Oo, Oo. mukhang isang Asyanong katedral. Masasabi ko,
O kaya isang silangang Europeanong katedral, siguro. Ay, wala akong ideya. May cruise siya, sigurado yon. Maraming cruise. Pero gawa siya sa ano? Kahoy ba? Mga palito ng ngipin? Hindi. Kahoy yon. Oh, Ito ay kahoy. maganda ito. May isang tao dito sa bahay na siguradong artista. Makikita dito ang painting na nakatayo sa sahig. Mano-manong ipininta ng babaeng nakaupo sa gubat. Pinirmahan ni Ga. Siya nga pala. Ang asawa niya ay si Annie at malamang siya ang gumawa nito. Malamang. Wow! Ang harapang beranda ay may mga bulok na halaman. At isa pang magandang painting dito sa butas. Handa ka na ba, kaibigan? Handa ka na bang pumasok sa time capsule na ito? Oo. Oh, handa na ako. Oo, tara na. Wow! Maligayang pagdating sa loob, Salamat. maligayang pagdating sa bahay ng pamilya Sandvik. Tulad ng napag-usapan natin sa labas, makikita mo rin agad ang mga kulay sa loob ng bahay. Sa mga ito, sige, ito ay berde. Oo. Maganda yan, mapusyaw asul. Sa tingin ko, oo. Walang asul. Wow, talagang nagustuhan nila. Hindi ko pa alam bakit makukulay ang mga bahay sa Nordic, pero mahilig talaga silang magdekorasyon ng matingkad na kulay. Oo, totoo. Makikita mo ang kasuotan ni Annie at Peter. Si Peter ang huli. Malamang, nakasabit pa rin dito sa pasukan ang mga damit ng lalaking nakatira rito. Ngayon, may maganda na naman tayong painting tungkol sa mga lalaking tagaputol ng kahoy at kagubatan ng Nordic at Norwegian. Wow! Ito rin ay pinirmahan ni General Accountant. Oo. Malamang pati asawa niya at ito. Alam mo, si Danny Landscape ito. Oo. Pero ito ay isang tipikal. Ito ay isang tanawin. Siyempre, pero ito ay isang tipikal na Norwegian fjord. Diyan muna kita dadalhin. Ipapakita ko sa iyo ang droid show ngayon. Pero si Danny, mamaya ko pa dadalhin dito. Karaniwang palatandaan ito sa Sweden at Norway. Oo, galing siya sa Sweden. Ang Sweden ay puro lawa. Ang Norway ay bundok na may lawa. Maliit na lungga sa ilalim ng hagdan. Dito niya inilalagay lahat ng kanyang mga panlinis. Tulad ng nakikita mo. Isang lalaking mag-isa lang na nakatira. At pagkatapos, itong magandang bahay sa bukid dito. Ang lalaki sa labas. Talagang maganda ito. Oo, isa ito sa mga tipikal na bahay ng Suweko, pati na rin ng Norwegan. Hindi pa rin ako sanay gawin ito. Oo, Kakarating lang namin sa Norwega. kaya ngayon ko lang din ito nalaman. Ang mga kable ng kuryente ay literal na nakakalat sa buong bahay. May kuryente o telepono ba? Oo, mukhang kable ng telepono ito. Itong dahon, maganda ring pag-usapan, Danny, kasi makikita mong nakakalat ang mga kable sa buong bahay. Dito rin, ito ay isang bombilya na literal na nakasabit dito. Dahil huli nang idinagdag ang kuryente sa bahay na ito. Na-modify lahat ito sa paglipas ng taon dahil ang bahay ay nasa pamilya na ng henerasyon. Oo. Tuloy kayo sa loob. Salamat. Sa kung ano marahil ang huling kwarto ni Peter, kung saan siya nanirahan at natulog. Talagang mararamdaman mo pa rin ang presensya niya dito. Tingnan mo, halimbawa, ang kanan. Meron tayong magandang fireplace dito na dapat ipakita. Gusto ko ang mga likhang sining at detalye nito. Pero ang nakakatuwa dito ay nandoon pa rin ang kanyang mga rubber boots sa harap nito. Nasa ibabaw pa rin ang kaserola. Siguro dito niya niluto ang huling pagkain. May tubig pa nga sa loob. Nasa tabi pa rin niya ang sigarilyo. Nakasabit pa rin ang medyas niya. Heto. Makikita mo na ito pa rin ang parehong kawad ng telepono o isang kawad na isinabit niya sa tirahan para patuyuin ito at ang jacket niyang nasa pader pa rin. Talagang nagbibigay ito ng presensya na parang andito pa rin ang taong ito sa kwartong ito, sa bahay na ito, kahit wala na siya dito, kahit pumanaw na siya noong 2010.
Nobyembre. May nakita kang petsa, di ba, Danny? Oo. Kailangan mong pumunta sa unahan ng kalendaryo. Tak für Hilken. Ibig sabihin nun, salamat sa pagtulong. Gusto ko ang Nordic kalendaryo, kaya kukunin ko ang ikalawang pahina. Hindi. Dito. Oh, nakita ko na yung may Northern Lights. Hindi. Isa pa. Oh. O sige. Oo. Ayan, nakikita mo. Ang kalendaryo ng Jubileum, 1,010. Magandang Nordikong kalendaryo. Gusto ko rin lahat ng isinabit nila sa pader. Ang kanyang krus, isang napakarelihiyosong tao rin. Maganda ang rosaryong ito. Ah, rosaryo pala ito. Oh, Parang maliit na rosaryo. ganun ba yon? Parang yung ginagamit sa pagdarasal? Oo. May mga Norwegian na kasabihan, ilang teksto, mga piraso mula sa dyaryo, at mukhang interesante ang isa rito. May Schmiller Motstan yan. Tula lang ulit. Oo, sa tingin ko may pusa rin siya siguro. Wow! Kaya kailangan mo. Sa tingin ko, dito niya ginawa lahat sa huling bahagi ng buhay niya. Dito rin siya natulog. Mukhang ganun nga. Dito siya kumain at ginawa lahat, kabilang ang paglalaba at pagpapatuyo ng damit. Telemarchian Tekga. Parehong pangalan na naman, bumabalik. Hand-painted na painting, kahanga-hanga. Nandito pa rin ang lahat sa ibabaw nito. Ang mga magasin na dati niyang binabasa, malamang pati lahat ng kanyang mga damit, ay nasa loob pa rin nito. Halos dumikit na sila ngayon, pero gaya ng nakikita mo, wow! At dito sa loob, maaaring may costume. Oh, Siguro para isuot sa simbahan. Isa rin itong napaka-Nordic na bagay na nakita namin, pero ito ay galing sa Canada. Makikita mo itong plato, kung paano ito hinahawakan ng binder. Pagkatapos sa gitnang mesa, nakapatong pa rin ang mga bote ng Fanta at cola na puno ng tubig. Malamang dito umupo si Ginoong Peter habang nagplansa sa mesa. Dito siya natulog noong huling bahagi ng buhay niya. Ang interesante dito para sa Kin ay si Danny. Tingnan mo, medyo natanggal ang takip ng kama, kaya parang lumabas siya ng kama. Pero hindi na muling bumalik, parang huling beses na niyang lumabas. Mas marami pang mga painting sa dingding. Ito yung pulang kulay na tinutukoy natin kanina sa labas. Ito ang kulay na gamit ng mga Nordic sa pagpapanatili at paggawa ng mga bahay na kahoy sa loob ng maraming henerasyon. Gusto ko rin ito. Mukhang nagdarasal ang babaeng ito. Isang larawan sa salamin. isang talagang luma. Maganda naman, kahit papaano. Oh, Bata pa si Peter, siguro nandito pa ang telepono niya sa tabi ng kama. Wow! Makikita mo ang manipis na bahagi ng bahay dito. Tingnan mo. Oh, up here. Nandito pangalan niya. Peter Santik. At ipinanganak siya noong hindi-hindi. Inialay ang plaka nung 5. Sige, at ano ang itsura nito? Si Ucha ay mula sa taong ito, ang Og ay nangangahulugan, at ang Jongen ay ang mga mas batang tao. Parang regalo na binibigay ng tao sa iba. Oo. Ang ganda naman yan. Sigurado akong pilak ito, kaya kung regalo ito. Siguradong mahal din ito. Oh, Tapos nandito lahat ng mga gamit. Lahat ng mga palamuti na nakatayo dito sa taas. Makikita mo, ito ang anak niyang si Ayla. Napakabait na bata. Buhay pa siya ngayon. At lahat ng mga palamuti dito, mga anghel. Malamang mga bagay na ginawa ng anak niyang si Ayla na itinago niya habang siya'y nabubuhay. Makikita mo rin ito. Si Peter mula sa FRA ulit, Ayla. Hindi ko alam ang laman nito, pero mukhang maliit na kahon. Ayokong sirain.
Tingnan mo, wow! Ito ay isang maliit na puso na ginawa niya para sa kanya noon. Ang ganda niyan. Pero nakakalungkot na nandito pa rin ito. Gusto ko ito. Oo, maliit ang parol na may kandila sa loob. Karaniwan lang talaga. Oo, mga kaibigan, ito ang accounting table. Hilahin mo ang kahoy dito at ipatong mo rito. Dito siguro siya nagtatrabaho. Ito ang mesa niya. May ilang mga booklet dito. Mga kawili-wiling bagay na naiwan. Sige, dito naman sa side na to. Kagaya ng sabi ko dati, lahat ginawa niya sa kwarto niya. Nandito rin ang cabinet ng mga damit niya. Siguradong puno pa rin ito. Oh, andyan pa mga damit niya. Grabe. At may mga damit pa na nakasabit sa gilid ng pader na ito. Ang ganda. Bago ang kusina, may isa pang magandang kwarto sa gitna ng dalawa. Sa tingin ko, ginamit niya ito noong huli ng kanyang buhay. Makikita mo sa upuan, nakatayo pa rin ang kanyang bota. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Ginoong Peter. May nakita ka bang palatandaan? Tapos na. Wala akong ideya. Wala. Masyadong maraming bahay. Ang isang bagay na nakita kong talagang interesante ay makikita mo lahat ng mga kwaderno dito at makikita mong galing sila sa iba't ibang taon at lahat sila kapag binuksan mo, lahat ay may sulat. Araw-araw isinusulat niya ang mga ginawa niya. Ay, ang astig naman nun. Parang diary siguro ng buhay niya. Kung marunong lang tayong mag-Norwegian, maiintindihan natin ang buhay niya. Sinubukan kong isalin pero sobrang kursibo kaya hindi maisalin ng Google. Pero isinulat niya ito araw-araw. May mga araw na kaunti lang ang nangyayari, pero bawat araw ng buhay niya ay naitala. Halimbawa, makikita mong may 10 ng isa, 68 ng iba pa. Ang ganda nitong makita. Gusto ko rin ang baul na tinago niya dito. Wow. May pader dito na pununo ng dyaryo, pero mas interesante ang mga painting at larawan na nakasabit dito. Oh, galing na naman ito sa parehong tao. Oh. Ganito talaga sa lahat ng lugar. Malamang dulot ito ng magagandang tanawin sa Norwega. Sa tingin ko ito na yon. Oo. Pwede mo rin itong isaalang-alang. Isa living area. Pero siguro dining area ito na ginawang parang living area. Sa tingin ko, dahil may kama dito, siguro kapag dumalaw ang anak niyang babae, dito siya natutulog. Tingnan mo ang pader na ito. Ang ganda ng orasan na disenyo. Talagang nag-i-enjoy ako dito. May litrato rin ng kasal, siguro kina Peter at Anna Annie. Napaka-misteryoso. Nakatayo ang lahat sa paligid ng batang bagong silang. At siguradong mahilig siya sa pusa. Oo nga. Mahal na mahal niya ang kanyang pusa. Oo nga. Baka ito ang kwarto kung saan siya naghapunan. Makikita mo pa ang mesa malapit sa kama at nandoon pa rin ang salamin niya sa ibabaw. Rusik, Gramatika ng Ruso. gramatika ng Ruso. Oh. Oo, siguro nag-aaral siya ng Ruso. Bakit? Tepsikoa? Hanggang ngayon, nandito pa rin lahat ng plato, tasa, at gamit sa loob ng kabinet na ito. Wow! Maayos pa rin ang lahat ng bagay sa pwesto nila. Dani, ito talaga ang isa sa pinakabulok na kwarto sa bahay. Sigurado. Sobrang grabe ng kisame. Siguro ito na ang isa sa pinakanabulok na kisame na nakita ko. Oo. Astig siya. Masasabi ko, Oo, astig siya at may kakaibang dating sa kusina. naalala ko itong kisame. Ang kulungan. Oo, bilanggo. Kung di mo pa napapanood ang video na yon, isa yon sa pinakaastig naming nagawa noong 1 taon. I-link namin dito sa taas. Abandonadong kulungan ito sa Estados Unidos. Siguradong panoorin mo yon at may kisame iyon na kagaya nito
kung saan talagang nagbabalatan ang pintura. Makikita mong lahat ng taon ng dekada ay nahuhulog sa medyo nakaumbok na sahig. Oh, mag-ingat ka dahil may basement dyan. Oh, Natatanggal na lahat ito kaya mag-ingat sa paglakad. gusto ko rin lahat ng bandila sa pader niya. Hindi ko alam pinagmulan nun. Nakita ko si Lufiering doon. Mukha silang iba't ibang rehiyon ng Norway at Sweden. Malamang doon siya naglakbay. At tuwing pupunta siya ay kumukuha siya ng watawat o kung anuman. Malamang. Oo, mga bayan ito sa Sweden, Norway, at posibleng sa Finland din. Makikita mo ang bandila ng Sweden at Norway kahit saan. Wow, mag-ingat ka. Niluto niya ang pagkain sa dalawang kalan na naiwan pa. Pwede na tayong pumunta. Kailangan kong lumipat dito. Huwag kang pumunta dyan. Hindi ko tatapakan ito. Oh, bulok na talaga yan. Magsalita ka na lang dyan, pakiusap. Makikita mo rito ang mga larawang naiwan. Sa tingin ko, sina Peter at Annie, yan noong magkasama pa sila, bumibisita sa iba't ibang lugar. Wow! Kamangha-mangha rin ang plaka katabi nito. Oh, alam mo ba gusto ko? Oh, Tingnan mo ang kanto na to. may tambak ng mga plaka. Wow! Iniikot ba ito ng kamay? Sa tingin ko, Sa tingin ko, saan manggagaling ang musika? magkakaroon ka ba ng parang malalaking bagay na yon? Gramophone. Oh, parang gramophone, ganun nga yun. Kaya kamay ang gamit. Maganda siya. May kulang. Mahilig siyang magluto na may tugtog. Oo, ayos yan. Nai-imagine ko pa rin siya dito sa simpleng kusina, nagluluto at sumasayaw habang may tugtog, kasama ang kanyang mesa. Hintay, dahan-dahan lang ako. Ipapakita ko ang mga painting dito. Tingnan mo ang pader na ito. Nakakatuwa talaga. Ang mga bundok, Norwega. Sige, mag-ingat na. Gusto ko lang ipakita ang larawang ito. Sobrang Ganda. maganda rin yung katabi, yung nakataob. Tapos may maliit na tala sa ilalim nito o katabi nito. Isa itong bata. Oh, di ko alam sinasabi niya. Pwedeng isalin ito ng marunong mag-Norwegian. Tingnan mo, Danny. Ang parol na nakasabit pa rin sa itaas ng mesa ay siguradong nagbigay ng kakaibang atmosfera sa kwartong ito noong ito ay nagniningas pa. Pagkatapos, nabulok ang mesa. Mag-ingat ka. May mga dyaryong nakakakalat dyan. May ginagawa siya. Hindi ganyan gumagana ang mga bombilya. Mga bombilya, tubig, paso ng halaman at iba pa. Wow, sige. At dito naman sa gilid, meron tayong napakagandang cast iron na kalan. Gusto ko yung leon sa kalan. Maganda talaga. Hindi ko iniisip na dito siya nagluluto palagi. Malamang may electric stove din siya. Oh, luma na ito. Oo, sobrang kalawangin na. Sasabihin ko, wow, ang ganda ng kwarto. Oh, Astig! Ang susunod na parte ng bahay na ipapakita namin sa inyo ay ang itaas. At sobrang excited din akong ipakita yon sa inyo. Tara, pumunta tayo doon! Tara, akyat tayo dito sa bahay. Tingnan natin ang pulang kulay na dumarating sa pader. Oh, Napakatingkad ng mga bahay na ito. May ilang likhang sining din dito. Wow! mas maganda talaga ito. Oh, may isa na namang spatings. Malamang galing din sa general accountant. At dito tayo papasok sa itaas na kwarto, gaya ng nakikita mo, o itong itaas na patio, itaas na hallway, at puro salamin talaga sa paligid nito. Dahil madilim sa Sweden, gusto mong makuha lahat ng Norway, kaya gagawin ko na. nakaschedule pa rin tayo sa Sweden. Lahat ng liwanag,
Gusto mong makapasok ang pinakamaraming liwanag sa loob ng bahay. Lalo na kapag maikli ang mga araw. Oo, parang ngayon ay alas 12:30 sa tingin ko. O alauna. Oo. At magiging madilim na sa loob ng 2 oras mula ngayon. At Nobyembre pa lang. Alas 3, madilim. Nakakabaliw. Lahat ng mga bagay na inilagay nila dito sa ibabaw, itong mga swan, ay hindi, mga pato, mga pato, mga pato. Mga pato. Lahat ng mga maliliit na palamuti na ito. Pitakang hugis aso. Medyo kakaiba. Gustong gusto ko talaga lahat nito. Mayroon ding nag-ipon ng ilang mga bato. Maraming mga bato. Mga larawan ba ito? Oo nga, Diyos ko. Oo. Oo. Sorry, gustong gusto ko itong mga larawan. Nakikita mo ba sila? Oh, sobra-sobra na talaga sila sa oras. O Kapag inilapit mo ito sa bintana, makikita mong halaman ito tulad ng may babaeng katabi. Ay, sandali. kailangan kong patayin ng ilaw, pwede ba? Oo. May halaman at batang babae sa tabi nito. Oo, makikita mo naman. And ito ay may 3 tao sa loob. Sobrang hirap makita. Kupas na. Malamang matagal na itong nandito at hindi maganda. Nakahiga sila kasama ang araw. Oo, tinatamaan din sila. Mga sulat kamay na postcard din dito. Wow, ang tagal na pala ng mga ito dito. Malamang hindi ito nagamit ng mga dekada. 10 taon na ang nakalipas. Oo. Oo, sigurado. Tingnan mo, parang katulad ito nung nasa entrance hall ng bahay at mukhang simbahan din. Pero wala itong mga krus gaya nung kanina. Ang ganda talaga at may kulay pa. Baka di pa tapos ang webboard. Wow! At nandito pa rin nakasabit ang jacket, isang magandang painting. Tingnan mo si Gernesen. Hindi ko alam, wala akong ideya. Tingnan mo ang kabayong ito. Sige Alin, gusto mo bang makita? Oo. Kaya mo ba? Oo. Ayaw ng Diyos manatili ito habang tumatagal. Bodega lang to ng kalat. Nagtataka ako, nasaan ang banyo dito? Yan ang hinahanap ko. Oh, may shower curtain tayo sa likod. Walang damit, nandun lang sila. Oo, hinahanap ko talaga yon. Pero kadalasan sa mga bahay dito sa Norway o Nordic, wala talagang banyo sa loob. Ewan ko kung bakit, pero nasa labas ang banyo nila, kaya nakakalito at malamig tuwing taglamig. Sobrang lamig talaga. Oo. Oo, Danny, pumili ka. Alin ang gusto mo? Ito muna. Sige, umalis ka na. Maligayang pagdating. Hindi ito kwarto sa loob. Mukha siyang kwarto sa unang tingin pero medyo walang laman. Oo, nawala na ang mga gamit dito sa pagdaan ng panahon, pero may ilang bagay pa ring interesante. Nakikita ko yung parehong baol sa ibaba. Dito nila iniimbak ang mga artepakto, gawa sa plastik at maliit lang. Isa itong maliit na souvenir na malamang binili nila kung saan man sila naglakbay. Maraming mga nakakaintrigang bagay na nakakalat dito sa mesa. Ito ang nakakuha ng aking pansin. Batang babae na nakasakay sa oso na si Kitslin, marahil isang nilalang sa alamat ng Norway. Gusto ko rin ito. Wow. Tingnan natin mula rito. Ay, wow. Nandito pa rin nakasabit ang jacket. Ay, may nakita pa ako. Oo, nakita ko sila. Malaki ang tambak. Kulay at buhay ito. Ang taong ito ay may magagaling na kamay. Wow, ang galing nila. Grabe ang galing niyang pintor. Tingnan mo, may kahon pa ng mga postcard. Gusto ko ito. May parang gintong palamuti. Spoiler plating. Silipin natin ang likod. Tingnan mo, may liham na para sa isang tao noong 2007. Ang ganda naman yan. Ngayon, may bahagi na may drawer sa ilalim. Ang mga kamera na iyon, ang mga kamera na gumagawa ng mga glass plate na iyon. Tapos, oo, Ito ay mga butas ng karayom. Oo. maglagay ka ng plato sa loob para i-project ang imahe doon.
Okay, nandito ang imahe sa likod. Masisira mo yan dahil sobrang kalawangin na, pero nandito ka at bubuksan mo lang. Hayaan mong lumubog tapos isara mo ulit. Tapos magkakaroon ka ng larawan sa isang plato. O, tingin ko ito pa rin yon, may timer siguro, pero dito kailangan mo talaga ng ilang minuto. Anong panahon galing ang kamerang ito? Mula pa nung dekada 1800? Wow! O mga Dan, simula pa nung dekada 90 siguro. Ang ganda niyan. At itong tansong plaka sa pader. Gustong gusto ko rin ang isang napakagandang silid sa loob ng bahay. Parang isang tavern. Hindi. Oo, medyo. Medyo. At pagkatapos ang teddy bear, Itong teddy bear, oh. nasa ilalim pa rin ito. Nakita mo na ba ang booklet dito? Oh. Parang libro ng musika ito na may mga nota sa loob. Hindi mga numerong nota. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng instrumento yon. Mukhang isang bagay na Norwegian, sigurado. Hindi ko alam. Ako rin. Wow! Heto pa ang mas marami pang medyas niya na pinapatuyo. Nakakalat pa. Makakapal na medyas. Oo, para sa malamig na mga araw. Sa malamig na mga araw sa Norway. Marami pang damit at relihiyosong larawan dito. Pagbalik, makikita natin muli ang batang babae sa oso. Ang Djur Legende ay Legland. Sa palagay ko, ito ay alamat, pero di ako sigurado. Ang aklat ng mga alamat, Oo, tingin ko ganun nga. Wow! Isa pang obra ni General Accountant ng maganda niyang tanawin. Naglakbay sila roon, naglatag ng canvas at maghapong nagpipinta. Isang tao ang kumain ng maraming tsokolate. ubos na ang tsokolate. Wow! Kalendaryo 6. Pagkatapos, meron tayong susunod na kwarto na nakita ko. Sa alamat. Pumasok ka, pakiusap. Ooh. Ito ay isang silid tulugan noon. Oh, ito nga yun. Tingnan mo ito, ayos pa rin ang kama. Ano ang nakita mo? Nandito pa rin nakasabit ang jacket. Nagawa mo na? Pwede ka bang umatras ng kaunti, Danny, bago ipakita ang kwarto? Pareho lang ang itsura ng gusali. Sorry mga pare, nabangga ko yung camera sa pinto, pero pareho lang ang kisame. At makikita nyo yung dating kulay sa ilalim niyan, kaya pininturahan nila ulit. At ngayon, lumalabas na yung dating kulay ng kwartong ito, yung parang kulay bear na yan. May maliit na kama sa sulok na may mga unan pa, mukhang hindi ginagamit sa deck. At may makinang panahi dito sa mesa. Isa lang, katulad ng madalas nating makita sa Europa, ito ay hand-cranked. Sa tingin ko, kadalasan paa ang ginagamit para paandarin ang makinang panahi. Pwede mo bang ipihit dito sa side na to para mas maipakita ko? Gaya ng bundok, Oo, tama. Oo, eksakto. Para mas maipakita ko. ang hawakan. Hindi ko alam kung paano. Sa tingin ko ay sobrang kalawang na. Malamang hindi na gumagana. Pero isa, Oo, kaya mo ba ito? mahirap ba? Kailangan mo ba? Karaniwan 2 kamay ang gamit sa pananahi, pero dito isang kamay lang. Siguro nga, Wala akong ideya. hindi ako sigurado dahil hindi pa ako nakapagtahi kahit kailan. Pero kailangan natin ng dekuryenteng makina. Oo nga, Kaya iba ito, di ko alam. moderno. Isa na namang ganoong bagay ng pusa sa dingding. Madalas naming pag-usapan ni Danny ang ganitong kandila sa Norway. Pero nasa Sweden sila at hindi naman talaga Hudyo. Sinabi namin dati na akala ko Hudyo ka. Pero hindi, para sila sa Pasko. Oo. Nakita namin sila sa supermarket. Danny, alam mo ba kung nasaan ang Svalbard? Oo, alam ko saan ang Svalbard. Para sa mga taong hindi nakakaalam, alam ni Danny, syempre, isa itong enclave ng Norway at doon matatagpuan ang pinaka-Nordic na bayan sa buong mundo at ito ay pinaghahatian ng Russia. Isang isla ito sa loob ng Arctic Circle malapit sa North Pole, tunay na kakaiba. Baka balang araw ay pumunta tayo roon para mag-explore. Siguradong sobrang lamig doon. Kahit sa tag-init, Kahit sa tag-init, malamang malamig pa rin doon. Sa tingin ko, si Annie ito na nakahiga sa isang bahagi ng parang ninanamnam ang sikat ng araw sa kanyang muka.
Uy, sketchbook ba to? Oh, Ay wow! Hindi ba't kahanga-hanga yan? wow, oh, ang ganda niyan. Puno ng artepakto mula sa panahong iyon ang mesang ito. Tingnan natin kung ano ang meron tayo dito. Ito ay mula kay Peter Dub. Pero iyon, ito ang gamit sa binyag noong siya ay nabinyagan. Ang Norse Kirke. Wow, mas marami ka pang booklet na sinulatan. May maliit na sliver sa loob. Militer? Oo, militar. Ito si Peter, patunay ng pagiging militar niya. Wow. Malamang naglingkod siya kung saan para sa mga mamamayang Suweko. Kahanga-hanga, salamat. Maayos ko itong ibabalik. Isa rin ito sa mga takip ng apoy na nakita natin sa ibang bahay. Nakikita mo sila? Sa tingin ko parang takip lang ito ng lata ng pintura. Pero sige, ano ba ang hinahanap mo? Diyan, nakita ko kahapon ang isang liham habang tumitingin ako dito. Sa tingin ko, ito nga yun. Pwede ko bang makita? Tingnan mo. Kay Ani ito, asawa niya. Oh, ga. Yun ang gusto niyang sabihin. Sandvik ang apelyido niya at Gerd naman ang apelyido ng isa. Kaya lahat ng painting dito ay gawa ni Gerd Ani Ga. Siya ang artist na lumikha ng lahat sa bahay na ito. Sige, ayos Danny. Yan. Kamangha-mangha. Iyan ay maganda. Maganda na. Ang kanyang asawa ang gumawa ng mga palamuti sa bahay. Oh. At talagang maganda At palagi niya itong naaalala at narito pa rin. sa buong bahay. Anong lugar ito? Gustong gusto ko dito. Tingnan mo. Wow, gamot ba ito? Nandito pa rin lahat ng bote at gamit. Fit camphor oil. Di ako sigurado, baka matagal na ito. May fireplace din tayo sa loob ng bahay, kapareho ng disenyo ng nakita natin sa ibaba. May maliit siyang inscription dito. Ano ang nakasulat? Wala akong ideya. Hindi. Not even gonna try. Huling abo at mga natira pa. Wow. Eric. Lahat ng pinta rito. Perfect ang bahay na ito para sa shoot. Espesyal talaga ito. Ang lugar na ito, hindi lang dahil sa antigong gamit o mamahaling bagay na naiwan. Ganito namuhay si Peter dito sa huling araw niya. Kaya gumanda ang lugar na ito at traditional din na Norwegian. Nag-enjoy ako dito at talagang masaya ako na naidokumento natin ang buhay ni na Peter at Annie, pati ang asawa nila at ang anak nilang si Ayla. Wow! Sana nagustuhan nyo ang episode natin ngayong linggo. Kung nagustuhan nyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. May link din mula kay Danny sa description. Pwede nyong bisitahin ang channel niya. Salamat. May link din sa description para sa Patreon. Doon, pwede nyong suportahan ang channel at matulungan kaming makalibot sa buong mundo. Gusto ko pang mag-shoot sa iba't ibang lugar at ipakita pa ang mas marami pang kwento. Sa lahat ng yan, maraming salamat sa panunood ng video natin ngayong linggo at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam, mahal ko kayo, paalam!